Ano, magandang umaga. Magandang hapon bro. Magandang tanghali. Magandang umaga sa ibang mga Pilipino diyan sa ibang bansa. Magandang hapon sa ibang bansa. Magandang gabi sa ibang bansa. At magandang hapon sa Pilipinas. At ito ang ating pag-usapan sa ngayon po ay patungkol po sa mga mahalagang bagay na dapat din nating malaman na may kinalaman po sa mga bagay-bagay na pinag-usapan ng bayan, kagaya po ng impeachment, kagaya po ng ah, kaso ni Bato, at kagaya ng hearing sa Mali-Malitagang na kung saan ay lilitaw po ang 18 sundalo na 16 dyan po ay mga Marines at lang 2 po ay mga Philippine Army na mga sundalo. At dito natin malalaman at maikumpirma nila, ulitin nila, ididiin nila nga sila ay nagbigay ng marami-malitang pera kay Trillanes. Mali-malitang pera para kay Dilema. Mali-malitang pera para kay Erwin Tulfo. Mali-malitang pera para kay Sandro Marcos. Hinatid pa sa Paway, sa bahay nila sa Paway at kay BBM. At mali-malitang pera na binigay kay Tito Soto doon sa opisina niya sa tabi ng Baclaran Church. Yan po pag-usapan natin sa ngayon. At medyo maiksi lang to kasi may gagawin pa tayong iba. At una, pakinggan muna natin ating musika para kay Sara Duterte na nag-celebrate ng kanyang 48th birthday kahapon para sa ating presidente. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ang kasunod naman ay yung kanta natin paborito natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, inahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, Hasay may prinsipyo ako, ikaw ang walang prinsipyo. hindi kaya Ang pinaglalaban ko po, batas. ang Kayo ang kalaban nyo ng si Duterte lang. Yan ang prinsipyo sa inyo, Duterte lang kalabanan niya. Nabubuhan ko yan. Nakita mo na pinagnanakaw-nakaw ng mga maleta, ipinsan mo pa. Ano ka ba, ubot? mga magnanakaw, Magnanakaw. sa pondo ng bayan. Sa pondo ng bayan, hindi ko makakaawayan yan. Mas kakampihan ko pang Duterte. Kapag Kasi siya wala namang ang probiban na ako ang may nanakaw nandyan. ng Duterte. Bawat piso, bawat Kaya huwag ka na sentimo, magmarida na wala na akong prinsipyo. At walang kailangang piso binayad sa akin sagutin sa piso. sa mata ng tao. Rogelio Tapak, Tapado. Huwag nang itigil Iba na talaga ako kayo. Talagang pinaglalaban ng maghukuman ko kagaya kayo. Ang kalaban nyo lang, Duterte lang. Ang bayan, hindi niya siya sinasabihan. Sabihan ko yan. Kung hindi nyo kaya yan, pamatay na ako kayo. At-least guys, good morning po. Kamusta sana? Like and share sa tayo mga kabayan. Kung kaya nyo ipaglaban ang bayan, laban sa mga kasulak. Salamat sa mga
BBM at kakamping sa BBM. Totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhayan. Ayun ang mayroong akab ay Kasing tirador, sa kanwa ko. kasing Mamon, tirador, mamon. hindi kayang bilhin ang puso niyang matin. Bakit maniwala kayo sa inscription na ano kumatanggap ng pera kay BBM? Yung Black Castle, kumatanggap ng pera. Lahat po sila na opposition dati kumatanggap ng pera kay BBM. Ang dahil yan. Hindi kasi umalis ako sa kanila. Hindi pa ako fake news ng kulala. Fake news. Ano ba katibayin na may fake news ako? Sige nga. Kasing tirador, Hindi ko walang kinalaman yung pakinistar ko. At yung pakinistar ko ay ako nandiyan pa rin. kakampi ng Nakabugo kayo talaga. kalaban Nakabugo kayo, ng mapakamatay na kayo. Hindi kayo bagay sa Pilipinas. Totokosing tirador, totokosing tirador, sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo. Bakit may pinatay pa si Duterte? Pasyon. Nakabugo sa'yo. Naka-addict ka lang. Naka-addict sa rin mo. Namatayan ko lang. Mga pulis ang pumatay nun. Okay. Pag-usapan natin ngayon. Limitan na. Nagagalit ako dito sa mga iba. Mga kasamahan ko dati ito. Ang problema ko lang po sa inyo, puro anti-Duterte lang kayo. Hindi kayo anti sa mga pagnanakaw sa Pilipinas. O sige nga, Pastin, patunayan mo ka sa akin bakit hindi mo awayin si BBM. Bakit hindi mo ikondina si BBM? Ha? Rogelio Kakatapado, magkaibigan tayo. Pero bakit ganun, hindi nyo kinukontra si BBM? Mga kayo, wala kayong kwenta mga Pilipino. Ang sinusuportahan nyo mga magnanakaw sa Pilipinas. Kagaya si Trillanes, magnanakaw. Dami-dami niya magnanakaw. Although may nagnanakaw, lahat ng iba. Pero wala pang ang pinakamalaking nakawan na nangyari. Hindi niyo ba alam, lugbok na Pilipinas ngayon? Na dahil sa sinusuportahan niyo pa nagnakaw? Mga kulikot ka talaga kayo. Okay. Kaya I'm proud to be a DDS. Kaya DDS talaga, Sara talaga presidente ko. Manigas na kayo sa buhay niyo. Gandang hapon sa lahat. Yung pagbabati at pag sa akin, nakikinig sa akin, yun lang, ang binabati ko. Yung iba, wala naman akong problema. Hindi po ako bayaran kagaya ng ano. Hindi ako naghabol ng views para lang magsabi ng kasinungalingan. Hindi ako kagaya kay Insurrecto. Kay kung sino pa mga BBM vloggers dyan. Walang ibang pinagkuhan yan. Kunwari, opposition, kunwari, lahat. Para kita mo si Trillanes, kunwari, ganun, pero nakawan ang ginagawa. Kunwari, lahat yan, kunwari. Sa listahan po, yung mga dating hinahangaan ko, si Arlene Brosas, mga makakaliwa yan. Si Franz Castro, si Raul Daniel Manuel, dinilibiran pa ng pera ng mga sundalo natin. Sino ba ituro sa Dilima? Nandyan din. So kaya huwag niyo akong sisihin kung nagkampi ako kay Duterte. Kinakampi ako si Duterte dahil ang batas ay sinasalaula nitong administrasyon ng BBM na kinakampihan naman mga dilawan at mga pinklawan. Tamimi kayo pagdating sa nakawan ni BBM. Para sa confidential fund, 125 million, grabe kayo. Mga putang ina kayo. Ano ba talaga kayo? Pilipino ba kayo? Hindi. Hindi ako po sayang. Ikaw sayang, Pastin. Hindi ka nagbibigay ng tama ng oras mo sa Pilipinas. Ang kinakampihan ng tira mo lang, puro anti-Duterte ka lang. Si Digong dapat pitayin. Bakit si BBM ba? Hindi mo dapat pitayin? Tarantado kayo. Wala akong pakialam sa inyo. So anyway, pag-usapan lamang sa natin, ito lang sa nakikinig lang sa akin. Wala akong pakialam sa ayaw makimaniwala sa akin. Pero ito po yung katotohanan. Pag-usapan na natin, ano ba talaga yung fugitive? Pag nag-usap tayo tungkol sa ano ba ang fugitive, nag-usap tayo tungkol kay Bato. Ano ba talaga ang force majeure? At ang force majeure ay salitang Latin. Hindi niyo maintindihan ito, papaliwanag natin. At kayo na magdesisyon kung tama ba yung mga sinasabi lang, hindi. Kung ano, ito naman, ang isang pag-usapan natin, magkakaroon na po sa June 4, June 1 ngayon, ng Malita, investigasyon sa Malita. Masasalaula dyan si Trillanes. Mabubuksan ang pangalan ni Erwin Tulfo. Mabubuksan ang pangalan ni Tito Soto. Mabubuksan ang pangalan ni Lila de Lima.
mga pangalan ni Sandro Marcos, pangalan ni BBM, at mga pangalan pa nung iba pa na kunwari akala mo malinis. Yan pala ito matanggap. Yan yung nakikita kung gaano tayo niluloko. Tapos kakampihan na kayo ng kagaya kay Francine. Di ba? Pastin. Si Kaka Tapado. Kakampihan ako yung kagaya kay Kaka Tapado. Ay, nako. Asan ba mas maganda? Mas maganda maigisin nyo. At bakit? Kinukontra ko kayo. Hindi ko niniwala sa inyo kasi hindi nyo kinukundina ang pagnanakaw ni Marcos. Hindi nyo ba alam na sobrang mga bagsak na tayo ngayon? Marami na pong nawala ng trabaho dahil sa kung sumisigaw kayo laban sa mga magnanakaw, sana matagal na natanggal yung maputangin na magnanakaw na yan. Di nyo ba alam, wala nang magsasara ng mga kumpanya ngayon sa buong Pilipinas? Kayo, mga OFW kayo, kaya may trabaho kayo, pero yung mga kababayan nyo, kamag-anak dito sa Pilipinas, yun ang kawawa. Panahon na ngayon para tigbakin yung grupo ni BBM, pati grupo ni Lila de Lima, yung mga dilaw-dilaw ko nyo. Ay, mga putangin na kayo. O, ito, pag-usapan natin itong pakita ko lang muna unahan natin sa investigasyon. Sa investigasyon po, ay tatawagin ni Marcoleta ang lahat ng sundalo. Ipapatestigo niya si Saldi sa pamamagitan ng video conference para malaman natin ang totoong kwento na nangyari sa Nakawan, sa mali-malitang Nakawan. Ipakita ko muna sa inyo ngayon itong ayan, yan ang pangako nila, patistiguhin si Saldico. So ano kaya ang ekspektasyon nyo kung pupunta si Saldico, kung titistigo siya sa online? Sigurado ako na marami naman siyang masasabi. At kapani-paniwala ang kanyang testimonya dahil po sa siya ay doon siya nanggaling. Ang kanyang ikikwento at tungkol sa kung paano ninakaw. Sigurado tayo, alam niya kung paano ninakaw. Kasi isa siya sa kasangkapan sa pagnanakaw nun. At natuwa lamang tayo at siya nagsisisi. Kaya dapat kayo mga kunwari makakaliwa, magnanakaw din. Ay huwag na kayo magsalita rito kung magnanakaw lang pala kayo. Kagaya mga tao na kinukurap ni Romualdez, si Romualdez pa speaker, marami sila, mga lahat makakaliwa, lahat yan sila na bumuboto laban kay Sara, kinukurap ni Kwan yan, binibigyan ng pera. Ngayon, pinapasa ni Romualdez ang pagkukurap sa sistema, nandun kay Sandro. Kaya lahat po na bumoto na impeach si Sara Duterte ay binigyan ng pera yon. At may alam ako, kausap ako ng isang congressman na hindi bumoto. Ano na ngayon? Wala na siyang programa. Hindi na ni-release ang kanyang programa na for later release only. At mga MOOE na yan, mga maintenance and other operating expenses na yan, palalakihin sa mga congressmen na bumoto laban kay Sara. Kaya yan naman ang dahilan kung bakit bumoto yung mga taga Mindanao na yan, na bumoto laban kay Sara. Kayo mga botante dyan sa Mindanao, huwag na niyang iboto mga yan. Ikampanya natin na huwag na silang iboto mga congressman na yan. Feeling nila kaya kayong busala ng pera na sa sunod pag-election sa 2028 ay bibigyan lamang kayo ulit ng pera ay bubuto na kayo ulit sa kanila. Ang pera na ibibigay sa inyo ay galing yan sa perang binigay sa kanila para kapalit ang buto nila laban kay Sara. At ang problema pa nila dito, hindi nila kayang talunin si Sara sa Senado. Sigurado ako kasi ang unang-unang ebidensya nila ay walang kwenta. Bilang ako isang aral na sanay na trial lawyer, alam ko yung ebidensya na tatalab, alam ko yung ebidensya na hindi tatalab. So ito ngayon po, tingnan natin kung paano ito ngayon. Si Saldico ay papakita sa Blue Ribbon Committee. At kasama sa titingnan ng unang-unang mga proyekto na niluloko ay ang proyekto ng mga tingog party list. Tingog ni Romualdez, nagpakasasa
nag-abuso talaga siya sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang team party list ang kumuha ng lahat ng pera na talagang dapat i-proyekto ng House of Representatives. Sa Ilocos Norte naman, yung mga pumunta dyan, mga Diskaya family ang kumontrata sa napakaraming kontrata dyan sa Ilocos Norte. Kaya yan po ang dahilan, ang totoong dahilan kung bakit pinipigilan nila na magiging state witness ang dalawang Diskaya na mag-asawa. Kaya kasi alam ng Diskaya kung ano ang mga transaksyon sa mga proyekto diyan sa Ilocos Norte. Sa Leyte, sa kay Martin Romualdez, sigurado sa Batangas naman kay Edwin Guardiola. At sa Laguna, ang dami diyan kay Arrogancia. So mga ladies and gentlemen, yan po ang inaasahan natin sa pag-umpisa ng Senate hearing sa June 4. Hindi ko alam kung dadalo si Erwin Tulfo sa hearing sa Maleta sa June 4. Isa po sa titingnan pag-usapan ay yung hinatid ng mga Marines sa Green Hills sa bahay po ni Erwin Tulfo na mga medium size na maleta, 6. So yan po ang pag-usapan natin. Kaya galit na galit itong Erwin Tulfo. Yan po si Erwin Tulfo. So, Senador ad hominem, nagalit siya ng sinabi ni Arcolita, dapat may alam lang sa legal ang dapat makipag-participate, makipag-debate. Siya daw, hindi siya kabindalo naman ang alam niya eh. So ngayon, ito na ngayon ang pag-usapan, ang 6 na medium size na maleta na tinanggap ni Tulfo, maungkat na ngayon sa Blue Ribbon Committee. Bagamat mariing tinanggi noon ni Erwin Tulfo ang aligasyon at tinawag itong walang kabasihan, posibleng muling mabuksan at malalapit sa Blue Ribbon Committee hearings ang umanay pagtanggap niya ng 6 na medium-sized na maleta kung ipapatawag at papayagang tumistigo ang mga membro. Papatawag po yan ni Marcolita. Wala sila pong magagawa niyan. Si Mr. Ad hominem. Tapos kung ikaw bumanat kay Leni Robredo noon, kay Risa Hontiveros, kay Kiko Pangilinan, grabe mga ad hominem mo kung magsalita ka. Tapos ikaw, reklamo ka ngayon, sinabihan ka lang na wala kang aral sa batas. Grabe ka. So yan po ang ina-expect natin ngayong 18, ladies and gentlemen. So hopefully, that will turn out to be good. Ilagay natin sila sa hotspot. Bantayan natin kung ano maging reaction kasi senador din siya. At siyempre, pag senador siya, mapag-usapan ngayon, mapagbibigyan siya ng pagkakataon na magsalita doon. Ganun po ang mangyayari dyan. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. So, ito naman, ang salita mo, Christian Fernandez, wala kang basihan sa pinagsikwento mo. At kukwento mo, mali-mali ka po. Wala po malita kay Defensor. Christian Fernandez, Christian ka pa naman. Ay, kakahiya ka. So, ito na ngayon, si Efren Gohelde, sino pa iba, Franklin Lugi, lahat ng naniwala sa kalbong ito, mga bubo, iyan ang ad hominem, tinawag mo ako na kalbo. Wala ka ng argumento. Ay, nako. Ipatunayan mong argumento mo. Ilagay mo sa tama, kung tama ka ba talaga. Okay? So ngayon, pag-usapan na muna natin, ano ba talaga ang tinatawag na force majeure? Force majeure muna tayo. Mamaya natin pag-usapan yung fugitive. Ang force majeure po ay nababase po sa general meaning diyan sa civil code po yan ginagamit. Ang force majeure, para lamang mapapaniwala ko kayo, okay, nag-research po ako sa AI at ipakita ko sa inyo ang definition na binigay ng AI, Artificial Intelligence. Ito. Force majeure is a French word para to, superior force. Superior force ang ibig sabihin. So kung superior force, ang ibig sabihin ay ano ba yung superior force na yan? So minsan may tinatawag tayo na superior force ay patungkol po sa act of God. Kumbaga gawa ng Diyos, gaya ng bagyo, gaya ng tinatawag na mayroong, sabihin na natin
may mga lindol, yun po mga act of God, ibig sabihin superior force sila. Tinatawag sila ng superior force sapagkat po ay hindi kaya ng ordinaryong tao kung paano ang gagawin yan. So, ito tingnan natin, gamitin natin po yung definition na binibigyan ng leksitary ng batas natin na kay Attorney Libayan. Mag-type tayo dito. Ipakita ko po sa inyo. Pero bago yan, siguro tapusin ko muna itong superior force siya refers to extraordinary, unforeseeable, or unavoidable events beyond a party's control. So, ibig sabihin, yung bagay na hindi natin nakikita, hindi natin na-predict o nahulaan na mangyayari, at kung mangyayari man, ay wala tayong kakayahan bilang tao na kontrahin o kontrolin. Okay? Ganun lang ako kasimple yan. So, ang kasama dyan, malimit ay yung mga kagaya ng bagyo, kagaya ng tinatawag na lindol, pero hindi po limitado yan sa tinatawag na act of God. Marami din po mga force majeure na act of men. Ang act of man na kagaya niya ay gera. O sa Iran, bigla nagkagera dyan, hindi natin kaya. Bayad ng tayo ng bayad, matataas ng presyo ng gasolina at krudo. Pero wala tayong kakayahan i-kontrolin ang pangyayari. Yan po ang isa sa tinatag na force majeure. So ngayon, pag-usapan natin, i-control natin, diretsuhin natin kay Bato. Si Bato po ay tumatakbo. Aminin na natin yan. Kayo mga taga-DDS, aminin nyo na yan. Kasi yan naman ang katotohanan. Tapos, kung tumatakbo siya, yung pagtakbo ba niya ay dahilan po kasi iyan katotohanan lang sa ICC warrant of arrest. Ang ICC warrant of arrest po ay kung sa Pilipinas na setting, na setup, ay pwede po yan na hindi ipapatupad depende sa presidente. Ngayon nagkataon na presidente ay kaaway na yung mga Duterte, kaaway ni Bato, so pinapatupad niya. So, ibig sabihin po, sino may control? Pero titingnan natin si Bato, tumingin tayo para malaman natin na force majeure yan, titingnan mo yung taong apektado. Sino ba ang taong apektado rito? Si Bato. Kaya ba niyang kontrolin ang ICC warrant of arrest? Hindi po, hindi niya kaya. Kaya, with that, in respect Bato, ang tawag dyan ni Bato ay force majeure kasi hindi niya kayang kontrolin at nangyayari. So, because of that, hindi siya makapunta sa Senado para gaganapin niya ang kanyang mandato o kanyang obligasyon sa bayan dahil sa bilang resulta ng pagkakahalal sa kanya ng mga tao sa Senado, mahigit 20 million ang botante niya. So, hindi niya matutupad ang kanyang trabaho. Dahil naman, kung sa kanya ay may warrant of arrest na babanat, force majeure yun kung sa kanya. Kaya pag-usapan natin si Jinggoy naman, ay palalabasan ng kaso ng Sandigan Bayan, halimbawa. Pero sa ngayon, wala pa naman siyang warrant of arrest patungkol po sa plunder. Ang warrant of arrest pa lamang niya ay patungkol po sa kasama sa plunder case, yung malversation na nakapagbayad na siya ata ng piyansa na 90,000 pesos. Hindi ko alam kung malversation na, pero malamang ayan po ay violation of Section 3, Paragraph E of the Republic Act 3019. So, kaya gano'n, titingnan, sa gana ni Jinggoy, pwede natin sabihin po na force majeure yun kasi wala naman siyang control sa mangyayari doon sa Sandigan Bayan at saka ombudsman na nagsampa ng kaso. Hindi niya kayang kontrolin yun. So, sa pagkatao ni Jinggoy, yan po ay force majeure. At kung lalabas ang search, so ang warrant of arrest, pipilitin siyang arestuhin siya. At kung arestuhin siya, dadalhin siya sa loob ng kulungan, madidetain siya. At hindi naman ibig sabihin na guilty na siya. Kundi lilitisin pa lamang, titignan kung talaga bang may sapat na basihan itong kaso laban sa kanya. So with respect to that, can we now call it force majeure? Supervening event that Jinggoy has no control of? Yes, it is force majeure on the part of Jinggoy. Ngayon, ang sinasabi, hindi, siya naman may gawa ng krimen. So kaya hindi mo masabi force majeure. No, it doesn't matter anyway. After all,
Hindi natin alam kung totoong ginawa niya yung akusasyon laban sa kanya. For all we know, baka naman siya naman ay tinatawag na inosente. You see. Yes. No, wait. Wait. I'll finish first, okay? Okay, I'll finish first. Okay, ngayon, ang pag si Chis Escudero naman pag-usapan, ganun din sitwasyon niya kagaya kay Jinggoy. Wala rin siyang kontrol sa Sandigan Bayan na para matutupad niyang kanyang tungkulin bilang senador. Ganon din po kay Joel Villanueva sakaling may ilalabas na warrant of arrest. Ganon din kay Rodante Marcoleta. So, if only to ask a question and to answer that question, ang force majeure ba ay mag-a-apply sa kanila ni Jinggoy, sa kanila ni Joel Villanueva, kay Chis Escudero, at kay Marcoleta, sakaling palabasan sila ng warrant of arrest sa plunder? Yes, nag-a-apply on their end. So ano naman ang purpose niyan para gamitin natin? Ang purpose lamang po niyan ay para mag-apply naman yung tinatawag na pag-amyenda, pagbabago ng pamantayan ng rules of procedure sa Senado. Ang tanong lamang diyan, pwede ba natin paatinin sa ating sesyon yung mga senador na may mga kaso na nakadetine? Yan lamang ang tanong. So, why not? Kasi hindi naman sila ordinary yung mga akusado. Yeah, wait. So ngayon, hindi sila ordinaryo na detinado ng mga tao na walang trabaho, kundi nakadetain lang may kaso. Sila po, may obligasyon sila sa mamamayan. Tayo na mamamayan na bumuto sa kanila, ay kailangan magtrabaho sila ng inaatang natin na responsibilidad sa kanila. So with that, we can now argue also at the same time na the people is the king. The supremacy of the people. Tinatawag niyan, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. So dahil binutob natin sila na magiging senador, boses ng tao ang nakataya dyan. Hindi lang boses ng ilan na gusto nila kasuhan. So, ibig sabihin, pwede naman yan pagsamahin ng dalawa eh. Habang naglilitis sila sa kanilang makani-kanyang kaso, at the same time, pagtapos ng paglilitis, pwede sila magtrabaho sa kanilang trabaho ayon sa inaatang natin sa kanilang mga balikat base sa mga boto na binigay natin. So, ibig sabihin, kung hindi papayagan itong pagbabago ng pamantayan ng Senate rules, ay sino ang mawawalan? Mga tao po ang mawawalan. Boses natin ang mawawala. So para naman at the same time makapag-attend sila ng kanilang trial, while at the same time makasilbi sila sa mamamayan base sa trabaho na ianatag sa kanang balikat, ay dapat lamang na baguhin natin ang sistema ng pagdadalo ng Senado sa Senado na session. Pwede ang tinatawag na video conference. Dati, nung wala pa yan, pinayagan naman kasi mayroong tinatawag na force majeure. Yung force majeure sa panahon na yun, yun yung COVID. Hindi makokontrol ng tao ang COVID. Kaya nangyari, lahat ng senador noon, kung mag-session sila, pati congressmen, ay nasa video conference na rin. Ang ginagamit nga ng House of Representatives, kasi napakarami nila, ay ginagamit nila po ay Zoom. Ang Zoom kasi maka-accommodate kahit hanggang 200 o 300 or 500 people. So, ngayon, kung gano'n ang mangyayari, dapat naman gaganon din ang mangyayari para at the same time, while serving the ends of justice sa kanilang mga kaso, ay at the same time, they are also serving the ends of the people who voted for them to be senators. Yun lamang po ang aking hinahabol dyan. So, ibig sabihin, walang ibang ibig sabihin ng force majeure, hindi kagaya ng malisyoso na binibigay ni Christian Esguerra kasi bumabaha daw ng kabangbangan at bumabaha ng mga nakawan dyan sa Senado kaya may force majeure. Christian Esguerra, hindi po naging maganda yan sa iyo. You are a respected man. You are stooping down to that level. That is not, ang gusto mo nang mangyari dyan, magpapatawa ka lang. At magbabiral po kuno. I beg your pardon, hindi po yan dapat sabihin ng isang dignified na journalist gaya mo. Nevertheless,
Let us now talk about fugitive. Fugitive na ba? Ibig sabihin fugitive from justice, yung ang simpleng ibig sabihin lang yan ay tumatakbo ka dahil may kasong krimen ka. At ayaw mo managot sa kasong krimen mo. Yan pong ibig sabihin sa Tagalog ng fugitive. Pero kailan ba dapat magiging fugitive? Kung titingnan natin, may sarili tayong kaisipan. Common sense. Sa common sense, ay tumatakbo ka, ayaw mo, bakit ayaw mo sagutin? Yun, fugitive from justice. At large ka. Pwede kang tawagin wanted. Yan, pinakamagandang word, wanted. Pinaka mas maintindihan natin ang salitang wanted kaysa fugitive. Ngayon, ang fugitive po, dalawang uri. Ang isang uri ng fugitive ay aarestuhin ka ng mga pulis, hindi ka napapakita, nagiging fugitive ka. Pagkatapos, kung ikaw ay hindi ma-aresto, ay yun ang wanted ka, fugitive ka pa rin at the same time. Pero sa mata ng batas, dalawa pong implikasyon ng fugitive. May fugitive na hinahabol ka, na hindi ka napapahuli, at may fugitive na ang pakay lamang ay papayagan ka ba na magsampa ng motion o maghingi ng mga remedyo galing sa korte. Yon, dalawang uri. So dalawang uri po yung fugitive. Sa unang fugitive, kapag inaaresto ka ng pulis, dineklara ka ng pulis o dineklara ka ng Secretary of Justice kagaya kay Bato, dineklara siya ni Secretary Frederick Vida na fugitive, ay fugitive siya sa mata ng mga humahabol sa kanya. Pero ang tanong naman, being that fugitive as such, sapat na ba yan na basihan na hindi na siya papayagan magsampa ng mga motion para sa kanyang solusyon sa kanyang legal na problema? Hindi po. Ang isang uri ng fugitive, yan tinatawag na judicial fugitive. Ibig sabihin, ng judicial fugitive, yung korte mismo ang nagdeklara na fugitive siya. Ngayon, ang korte lamang na pwede magdeklara ni fugitive ang isang akusado ay yung korte na may jurisdiction sa akusado. Kagaya niyan, nagkakaroon ng jurisdiction ng isang korte sa isang akusado kung ang kaso ng akusado ay nandun sa korte na yun. O di kaya, sa korte na yan na may jurisdiction sa pag-apila, kagaya sa Balyacar, sa Bacolod City naman ang kanyang kaso ni Rick Janson, ay inapila nila hanggang sa Supreme Court dahil may jurisdiction ang apila sa Bacolod na RTC. So nagdeklara sila na fugitive ang grupo nila na magkakapatid, 4 na magkakapatid na mga Janson children. Si Rick Janson, no? Kilala ko yung personal. So ngayon, kay Bato naman ang sistema, kaninong warrant of arrest ba pinag-usapan? At yung kay Balyacar naman, ang warrant of arrest na pinag-usapan ay warrant of arrest na nilabas ng korte ng Bacolod at inapila sa Supreme Court. So ibig sabihin, walang question na yung warrant of arrest na laban sa Balyacar case ay lokal. Ito naman kay Bato, ang warrant of arrest na pinag-usapan ay ang International Criminal Court. So, until may problema tayo, ito naman ang katotohanan. Ang katotohanan na yung warrant of arrest ay yung nanggaling sa ICC. Ngayon, ang katotohanan din na isa ay ang isang katotohanan din po ay yung katotohanan na hindi pa klaro kung legal ba ang ICC warrant of arrest. Yan. So, tingnan natin sa decision ng Supreme Court nakaraan lamang. 951. 9 ng decision na hindi pinayagan ang TRO para kay Bato at 5 na mga justices ang nagdesisyon na dapat payagan ang TRO laban kay ang TRO na hinihingi ni Bato. At ang isa ay yung si Justice Japar Di Maampaw na absent siya noong panahon na yun. Okay. So ngayon, sa 5 justice na nagsalita na pwedeng bigyan si Bato ng pansamantalang kalayaan sa pamamagitan ng temporary restraining order ay nagsasabi na walang jurisdiction ang bawal na tanggapin ang ICC na warrant of arrest. Yan ang
kaisipan ng 5 justice. Sa kaisipan naman 5 justice, hindi lahat nagsasabi na bawal. Kundi ang gusto lamang ng siyam ay hindi muna natin bigyan ng TRO si Bato kasi kasama yan sa main case na pag-usapan natin kung talagang dapat ba nating tanggapin ang ICC warrant o hindi. Yan po ang katotohanan ng buhay. Ngayon, hindi sila nagbigay ng warrant of arrest. Ang una nilang dahilan ay premature. Hindi pa napapanahon para bigyan ng TRO pabor kay Bato. Kasi kung ang katwiran ng siyam na justices, kapag binigyan nila, para na rin silang nagdesisyon na hindi pwedeng tanggapin ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. Ang nais ng siyam ay determinahin nila muna, magdesisyon muna sila kung dapat man tanggapin ang warrant of arrest ng ICC o hindi. So sa panahon na magdesisyon sila na hindi dapat tanggapin, automatic, tanggal na yung kaso laban kay Bato. Pero itong 5 naman ay tahasan. Sabi nila, emergency talaga ito. Kaya dapat bigyan natin ng TRO si Bato. So kung dapat natin bigyan ng TRO, hindi nila ginagalang na tahasan, nagdesisyon na sila, pwede natin sabihin na premature na pa lang ay nagdesisyon na itong 5 na tahasan na walang jurisdiction ang Pilipinas na magpapatupad ng ICC warrant of arrest. Ganun po yun. So ibig sabihin, magtatanong tayo, fugitive na ba si Bato? Sabi ko nga kanina, fugitive in the eyes of the enforcing officers, yung mga nag-aristo. Fugitive si Bato doon. There's the question with that. Diniklara na nila. Ang tinatanong lamang natin ay judicial fugitive. Fugitive ba siya para sa usapin kung papayagan pa siya humingi ng remedyo sa korte o hindi? Hindi pa siya fugitive sapagkat napakasimple lamang po ng dahilan. Marinig dito ng mga kapwa ko naging abogado, mga judges dito na nakikinig sa akin, mga justices, si Justice Densing, o mga magandang hapon po. So kayo po na mga aral sa batas na sinasabi ni Marcoleta na may legal background. Okay. Ay alam natin na hindi pa fugitive si Bato sa mata ng Supreme Court at pwede pang tanggapin ng Supreme Court ang kanyang motion for reconsideration. Kasi kung fugitive na sa mata ng Supreme Court, hindi na pwede tanggapin ang kanyang motion for reconsideration para sa pagdidesisyon kung talagang dapat bigyan ba siya ng TRO o hindi. So, having said, sure ako dyan sa sinasabi ko na tatanggapin ng Supreme Court ang kanyang motion for reconsideration. In fact, hindi pwedeng bitawan ng Supreme Court ang obligasyon nito na desisyonin, bigyan ng desisyon yung main case. So kung mag-decision siya sa main case, ang pag-usapan kung may jurisdiction ba ang ICC warrant na ipapatupad sa Pilipinas, o sabihin natin na obligado bang Pilipinas na magpapatupad ng ICC warrant o hindi. At dapat bang ipapatupad ng Pilipinas ang ICC warrant o hindi sapagkat hindi na tayo kasapi. Yan po ang usapin na naghihintay na desisyonan ng Supreme Court sa kaso ni Bato. Okay? So with that, nabasa ko ang Supreme Court decision na decision ng siyam, ang sumulat po niyan si Justice Gaerlan. Unfortunately, si Justice Gaerlan ay si Ginoong Duterte pa po ang nag-appoint sa kanya bilang justice ng Supreme Court. So sinabi nila, ang unang dahilan ay hindi nila pwedeng desisyonan na kagad-agad ang ina-apply ni Bato na TRO sapagkat pag nag-decision sila, parang bubuton sila kung ano ba talaga ang dapat. Obligado ba? Dapat bang ipatupad ang warrant of arrest o hindi ng ICC? Yan ang unang nilang rason. Pangalawang rason ay sapagkat naman ay binigyan naman ng proteksyon ng Senado si Bato. Yan ang pangalawang rason nila. So hindi dapat magpadala palabas sila ng temporary restraining order dahil kinupkup naman ng Senado si Bato. Yun ang nangyari, nang nilabas ng desisyon, wala na si Bato sa Senado. Ang pangatlong dahilan na ginagawa ng Supreme Court para hindi bigyan ng TRO si Bato ay total, nag-anunsyo naman
noong May 13, nag-anunsyo naman sa Facebook Live si BBM na wala siyang inutusan na na-arestuhin si Bato. With that, pinanghawakan ng Supreme Court na hindi dapat arestuhin si Bato. So, iyan po ang sitwasyon noong panahon noong nagdesisyon ang Supreme Court na ibasura ang hiningi ni Bato na TRO. Pero ngayon nagbago ang sitwasyon. Nag-completely reverse. Nagpahabol pa sa buong Pilipinas na manhunt operation. Arrest Bato. Tawag parang dead or alive. Ngayon, di ba, nilusob ng bahay niya sa Santa Cruz. Nilusob sa Angeles, Pampanga, pati mga kaibigan ni Robin Padilla na dadamay sa kanyang kaso. Pinapasok ng mga pulis at NBI mga bahay. So, this time, sigurado na may delikado na sa buhay ni Bato. Noong panahon na nagdesisyon ng Supreme Court, wala pang kasiguruhan. Pero ngayon, delikado na. At pangalawa, nag-anunsyo pa si Acting Justice Secretary Frederick Bida na i-arestuhin ng NBI at mga pulis itong si Bato. So, yan po ang sitwasyon. So, with that, hanggang dyan na muna po ang ating mga live sa ngayon. At siguro naman, naintindihan nyo na. Mag-recap lang ako. Una, pinag-usapan natin ang force majeure. Ang ibig po sabihin ng force majeure ay French word na may mga bagay na nangyayari na hindi kontrolado ng apektadong tao. At dahil dyan, kailangan hindi na siya makakatupad sa kanyang obligasyon. Originally, sa civil law concept lang yung ginagamit yan. May utang ka sa isang tao at dahil halimbawa nagkaroon ng batas na wala na munang bayaran ng utang, nagkaroon ng COVID, all right, may grace period. So, yan ang force majeure. Yung mga lahat ng pinag-utangan ay hindi pwede mangolekta during COVID times because may batas na ginilabas ang tinatag na Baho 1 at Baho 2. Bayanihan to Heal as one act. Okay, yan po ang halimbawa ng force majeure. Ina-apply lamang po sa mga utang-utang dati. Sa ngayon, ginagamit na po yan sa mga criminal matters. Kagaya nito, actually hindi pa criminal, no? Ang apektado lamang dyan ay si Bato, si Chis Escudero halimbawa kung makulong siya, si Jingo Estrada kung makulong siya, si Joel Villanueva kung makulong siya, si Marcolita kung makulong siya. Na kung habang sa kulungan sila, ay pwede pa rin silang gumanap ng kanilang trabaho bilang senador sa pamamagitan ng video conference. Ang tanong, pwede ba yan? Sagot, pwede po yan. Kasi at the same time, the people is the king. Ang batas ay tao. Ang tao dapat sundin. Ang tao nagluklok sa kanila dyan para magtrabaho. Ganon, hindi po pwedeng saklawan ang boses ng tao ng boses ng kaso lamang. So, if they can be done at the same time, why not? Di ba? Wala namang pagkontra-kontra. Hindi ibig sabihin na kung gagawin sa kanila, magtatrabaho sila, hindi naman natatapakan ang kanilang obligasyon na harapin ang kanilang sariling kaso. Pangalawa, ito mabanggit ko lang kay Marcolita, hindi pala dapat si Marcolita masama sa plunder. Kasi bakit? Ang pera ng 75 million na sinasabi ko na sangkot sa plunder laban kay Marcolita ay pribadong pera. Pera ni Mike Defensor at dalawang kaibigan nila na binigay kay Marcolita. At ginastos lahat sa eleksyon yon bago mag-campaign period. So hindi na siya kinasuhan ng Comelec kasi ang pera ay naggastos bago mag-umpisa ang kampanya. Tapos hindi rin masasabi na isasama mo sa salin kasi hindi naman pera ni Marcolita yun. Pera ng kampanya yun. So wala siyang obligasyon na ilalagay sa salin yun. At hindi pwede natin sabihin na kita ni Marcolita yun. Bakit? Hindi niya kinita yun sapagkat ang pakay ng pera ay pang-eleksyon at nakampanya at nagamit din. So iyan naman po sa kaso ni Marcolita. Ngayon pag-usapan natin ng fugitive balik, ang si Bato ay fugitive na siya sa mata ng mga humahabol sa kanya. Arestuhin siya. Pero hindi siya fugitive sa mata ng Supreme Court na in the sense na pwede pang tanggapin ng Supreme Court ang kanyang mga motion. Tapos ang pangatlong topic natin ay yung mga mali-maleta na investigasyon diyan sa June 4 sa subcommittee ni Marcolita on flood control.
ipapatawag yung 18 Marines. 16 pala na Marines at 2 Philippine Army na sundalo. At ipapatawag din si Saldico. At si Saldico papayagan titistigo sa pamamagitan ng video conference. At may iba pa, siyempre may si Gutese, papatawag ulit. Marami pa uli at dito na magkaalam-alaman ang na mga lahat ng congressman na pumirma na gustong iimpeach si Sara Duterte at mga congressmen na tumatayo na mga 11 prosecutors ay puro lahat nakatanggap ng pera mula sa mga mali-malita na ipinamamahagi ni Saldico ayon naman sa sugo ni Bongbong Marcos at saka ni Romualdez. Yan po ang ating kwento sa ngayon. Magandang hapon po sa lahat. At tawag na lang ako, no? Kung sino lang matawag ko na pwede. Si Ara Sausa, si Mary Jane Andrade, Konnichiwa, Kuya, o sige, Konnichiwa din. Tapos Thomas Isplana, gandang hapon, Attorney Kausing, delikado pala siyan si Erwin Tulfo at Soto at Dilima, oras na magbukas ang flood control. Angie Banyes, good afternoon, Attorney Toto. Tapos sino pa? Si Fidel Mercado, magandang umaga, magandang hapon. Si Dan Kulala, fake news ka, Katoto. Ay, hindi pa ako fake news, pasensya ka na po, pasensya ka na. Hindi po, wala pong kinalaman pagka-disbarko dyan. Si Grace Line, Pastin, yun, anong nangyari sa'yo? Hindi, wala po kung nangyari sa akin na masama. Pinaglalaban ko kung anong batas, anong tamang pag-apply sa batas, at ang katarungan pinaglalaban ko. Nagkataon lang ikaw ay gusto mo lang, ang katarungan sa'yo gusto patayin si Duterte. Ganun lang po. Hindi po yung katarungan, ha? Yan ay kahungkagan. O Rogelio Tapado, iba, kaibigan ko na talaga ito. Dati, iba na daw talaga ako. Pero hindi, let me assure you na pinaglalaban ko pong batas. Kahit sino pang mukha ang nakasalang dyan, basta karapatan niya sa batas, ipaglaban ko siya. Okay, good Grace Line, good morning po. Thomas Esplana, like, and share pa tayo mga kababayan. J. Marmons, good morning. Diyan natuto, diri sa Marvel. Yes, taga Marvel po ako. Pastin. So, okay sa iyo ang pumatay. Hindi po okay ang pumatay. Ang problema lang, ang tinatanong dyan, namatay na yun eh. Bakit mo pa alamin? Mga pulis na pumatay dyan, hindi naman si Digong pumatay noon. Di ba na-convict nga yung pumatay kay Candelo Santos? Numhar, shout out. J. Marmons, mayong aga, dyan natuto. Halin sa Marvel, Pirmi, nagatanaw, mga vlog mo, salamat gid. Pati sa Takurong, si Ivan Serbo, mayong hapon sa taga-Takurong. Pastin, bakit ka ba nag-iba? Hindi po ako nag-ibang paniwala. The same pa rin ang paniwala ko, Pastin. We have to keep our faith in law and we have to defend the law if the law is being bastardized like what they did in arresting Duterte without even a warrant to arrest. Tapos local na warrant to arrest, hindi pwedeng ICC warrant. So LITD, good PM Sir Toto. So Laisel Valdon, hi Sir Toto, gandang hapon diyan sa Pinas. I'm watching here in Dubai. Ingat ka po lagi diyan. Lalo na sa advocacy mo, ipaglaban ng mga korap sa bayan. Sip-sip kasi, sino mong sip-sip? Hindi ko alam sinasabi mo kung sino sip-sip. Hindi pa ako naboto sa Pinas, pero tama lang po tayo. Tama po ang lalaban ko. Ilapaglaban natin si Duterte kasi mali ang pag-aresto sa kanya. Kidnapping po yun. Rogelio Kakatapado, hindi ako maka-Marcos. Toto, alam ko kung hindi ka maka-Marcos, pero bakit hindi ka sumisigaw ng laban kay Marcos? LTD, Ben Miranda, correct, BP Sara talaga mananalo. Mananalo talaga si BP Sara, wala tayong magagawa dyan. Veronica Santillan, tangalista, mga yan, Toto, Kausing, huwag mo na silang papansinin. Good afternoon po, Attorney Kausing. Naka Chinese character, hindi ko makilala kung sino to. Paano ba meron magtinatawag na translation? Thomas Esplana, wag mo nang patulan mga yan, wag mo nang ibaba sarili mo sa mga bangag na dilawan. Iwanan na natin mga yan. Pastin, sayang ka to. Hindi po ako sayang. Ang galing ko po ginagamit ko para sa bayan, para ipaglaban ng batas na kailang sinasalaula. Pasensya ka na. Kung hindi mo kakonforme, wala na akong magagawa dyan. Nasa pag-iisip mo na yan. So, LITD, tama. Mary Jane Andrade, Idol Toto, Tirador. Pretty Vicious, hi po. Tapos, Charlie Ilagan, Pretty Vicious, tama na po. Veronica Santillan, hello Toto Kasing.
ang puso mo, relax lang. Need ka namin na makasara Duterte. Okay? Sa si LTD, Francie Bilakbiklos, sino pang iba? Marami na. Si A.D. Boris, good job, Attorney Toto. Sara tayo 2028. Sino pa? Veronica Santillan, si Kyle Medina, sinong Brave 18, yung mga nagtatago. Hindi, lalabas lang, hindi sila nagtatago. Si Junet Kausing, Salong Gasakal, Dr. Attorney Toto, this government of BBM is very active. If the issue is about Duterte and Ali, bakit ganito? Veronica Santillan. So Amil Mutalib, alhamdulillah, pagari. Dr. Attorney Toto Trotsky, bubong malibag ang company are doing the Apolakay moves but much brutal. Tapos sino pa? Rinangan, puro na lang ganyan. Di nga paliwanag ni Sara kung saan napunta. Ay, naipaliwanag na po kung saan napunta. Ikaw lang hindi nakikinig. Normal. Sana nga, Sir Toto, walang kudita mamayang hapon. Wala, hindi po. Saan ka makakita ng kudita sa Senado? Inaanunsyo. Hindi na tawag kudita, inaanunsyo eh. Pinagbanggit. Hindi ako niniwala na makuha nila. Ganun lang po. Chrissy Brook, big like Dan, Evita Scanlar Kausing, watching from Mawab, Davao de Oro, Tatak sa Batoyan. Tapos Amil Mutalib, hintayin na lang natin labas ng kalamay ni Tonyo. Chrissy Brook, paano pag mapilitan ulit ang majority? Mapalitan, hindi po mapalitan. Ginaline Isaac, nasa katraidoran na po ginagawa na minority yan. Halata na po sila. Ang gusto lang namang nila ay ma-serve yung kagustuhan nito ni BBM. Kaya hindi na gusto niya yung majority na bago mapalitan pa. Sabi ni Frank Lugi, ulol, isa kang bayaran. Hindi po ako binayaran. Wala pong bayad sa akin kahit piso. Bugsadam, good afternoon. Sultan Abdul Kamar Salapi, ayaw maniwala siya na disbar ka nga. Disbar nga ako eh. Wala tayong magagawa. Nadisbar ako eh sa pakipaglaban sa corruption. Daryl Hispano, Inutil na vlog. Inutil ba? Di huwag ka na makinig. Ganun lang simple. Bakit nakikinig ka pa? Frank Lugi, lahat ng naniwala sa kalbong ito, mga bubo. Di, hanggang dyan ka lang. Wala ka naman paliwanag. Bakit hindi maniwala sa akin? Efrain Gohelde, Christian Fernandez, ebidensya, kailan di bunga kay Defensor nakita? Hindi po kay Defensor nakita, Malita. Asan mo nakita? Asang ebidensya mo na kay Defensor nakita? At itinatag mo ko traidor Rogelio Kakatapado, magiging mahinahong ka, pag-isip ka ng malalim. Ipaglaban mo ang lahing kabalen. Kung si Marcolita, bakit nakabalin mo ay bakit nandun? Mag-isip ka. Blay Baldas, kaya pala nagkagalaiti si Eristolfo, may pera din palang kulimat. Tama. Ron Ruda, daming papatawag si Senator Marcolita. Tapos, who is perfect? Doc, okay, yan lang, kalbo. Okay lang yan, kalbo. Okay lang yan ako. Kadakin, didiis lang ang maniwala sa book. Okay lang po, kahit na didiis lang maniwala sa akin, okay lang. Walang problema. Parehas kayong kalbo, takot din siguro. Hindi po ako takot. Sharon, tapos Sharon Molero, walang kwentang usapan. Hindi, huwag ka na makinig kung walang kwenta. Si Helen Baguio, tapos Dini Balmoria, morning dyan sa kamag-anak ko, nandyan sa Palawan. Okay lang po ang iyong pinsan. Salamat daw, sabi niya. Nakikinig siya. Hello, brother Jackie Chan. Mr. Ramal Distambi, good morning. Katoto, Jopi, problema sa mga kamuti na minority, walang laman ang utak. Tama po. Romel Bengson, naimbang malim. Kayla may medya, sige, lokohin mo sarili mo. Sino ba niluloko? Masarili kang batas, papabor sa iyo. Kayo po hindi kayo niniwala sa batas, yan problema sa inyo. Naku, Toto, sayang ang galing mo. Hindi po ako sa sayang. Ang utak ko po ginagamit ko po, kaka. Pasensya ka na kung hindi ka maniwala sa akin. Well, I cannot do otherwise than to consider you as force majeure. Raymond Ribucas, bato is fugitive. But sinabi ko fugitive sa mata ni Bongbong Marcos. Pero hindi siya fugitive sa mata ng Supreme Court. Okay? Astra Kausing, good morning. Kyle Media, may peace po na lumalabas sa ilong nyo. Saan? Wala po. Kwento mo lang yan. Haki Manong Giring. Hoy, bato, hinahanap ko na. Bendalo ka ngayon. Astra Kausing, silent masyalo na ngayon. Roger Soliano,
Dr. Toto Laban, saludo ako sa iyo. Tapos Roland Stevie, Raymond Ribucas, Alegre, Caron, Senado, Bay Kudita at Mahulihan. God save the Philippines. God save Sara Duterte. Okay? Sino pa? Panalo si Bato dyan kasi pag pinayagan ng nila ICC para sinabi na rin ICC Justice na wala ng silbi. Parang sinabi niya Supreme Court wala ng silbi. Dapat ibalik hanggang dyan lang tayo at magandang hapon po sa lahat. Yung hindi ka conforme sa akin, okay lang po yan. Walang problema. Winston Santos, may buhok pa ata nakalabas sa ilong nyo. Ayun. Ito mga kwento na yan, Winston Santos, yan po mga kwento ng mga taong walang argumento. Ha? BP Sara, solid ka naman pala. Walang problema. Okay, Raymond Ribucas, Richard Paul Kachapay, blah, 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 blah. Blendalo, si Tolpok. Okay, Kevin dyan, sana mag-ingat silang lahat sa patawag dyan. Brucho Barocha, shout out, Dr. Don Dione Laguador, malinaw po, paliwanag yung attorney. Jace Wabikaayo, buti natauhan ka, Sir Toto. Huwag naman, sabihin na sa tauhan. Ami Lagman, God bless you, Attorney Toto. Raimundo Ribucas, walang subcommittee ni Marco. Hindi po illegal yan. Huwag ka maniwala kay Soto. Hindi naman abogado yun. Ang problema nag-abogado, hindi naman abogado. Kida Pio Villarus, good afternoon, Attorney Toto. Watching here in Saskatoon City, Canada. Salamat po. Kevin John, good PM, same as here, Attorney Toto. We'll always be watching you. Dahil tama po lahat ng pinaglalaban nyo. GRCP, hindi ako nakaabot, Attorney. Good morning, mabuhay kayo. Gilbert Labrador, Leon Babaw, at the best na si kababayan Ilonggo, ini klaro nga magtestimonyo ni Katoto. Go, go, go. Sikat ka sa Iloilo City. Madamo ka salamat sa mga parehas ko Ilonggo dito sa Iloilo. Labi na sa akon nga mga kaginhalinan nga lugar kung sa diin ito makitaan mo sa Barangay Mangurukuro, Ahoy, Iloilo. Kag dito sa Pili, sa Seven Seas. Okay. Watching from Kananga, Liti. Shout out sa mga mga maupay nga kulop sa mga mga bugto ko, mga Tagalite. Raymond Ribucas, wala naman sagot si Sara sa impeachment case sa Senado. Hindi natin alam kung may sagot ba o wala. Good afternoon, Katoto. Sara, kung ako kay Sara, hindi na ako sasagot. Total magta-trial naman eh. Di ba? Good job, Sir Toto from Australia. Super ba, Mario? Siguro, si puro adik yan, nagbabas kayo. Jibon Castiba, maayong hapon, Attorney Toto, taga Negros Occidental ako. Franz Dorayada, mabuhay ka po kayo, Toto Tirador, Pansurala, South Cotabato. Super Mario, wag mo na patulan mga adik na yan. Daidot. Okay, LZF, kumusta po yung kaso mo kay ito, naka-motion pre-consideration pa ako. Super Mario, sir, puro adik mga yan. Yvonne Castiba, daming iyakin dito nakinig. Kain suka, kain tae. Super Mario, sir, baka nakadrugs yung bashers mo. Okay, hayaan mo lang sila. Aisen Natividad, Toto Tirador, Kalbo, pa-shout out, boss. Okay, mga kalbo, gwapo. Super Mario, sa dami adik sa vlog mo ngayon. Okay, sino pa? Super Mario, Kevin Jan, Bing Lirawat, Idol Toto, mabuhay ko. Magandang hapon po mga kaibigan at ako po ay pansamantalang